sahod ko. Dahil nag-aaway-away na sila. At pati yung pinagbintahan, hindi na rin namin kasi nangako siya na ibibigay yung pera, wala siyang maibigay. Pasikip na po ng pasikip ang usapan tungkol sa paluwagan. Tutok lamang mga kapatid, magbabalik po ang Face to Face. Ito ang mga dapat ay sumweldo na si Aling Yolanda at ang kanyang kapatid na sinasabing di umano ay nagbenta na si Aling Erlinda. At ngayon naman po kasama na natin si Aling Virginia. Ano po ba talaga ang nangyari? Ganito po to, ma'am. Hindi na po ako nangulikta. In-stop ko na po kasi nagkakagulo na po kami. Kasi sabi niya, magpapaalam siya sa kapatid niya na gagamitin yung number. Ngayon, pinayagan ko siya dahil sabi niya bahala siya makipag-usap sa kapatid niya. Ang alam ko naman, kasi talagang gawain namin yan kasi kailangan niya dahil nag-gipit siya. Ikaw, ako, tao lang ako na gustong tumulong sa kapwa ko. Kaya yan yung pinayagan ko. Ngayon, ang usapan namin, ganito. Bago dumating ang sahod ng kapatid niya, ibabalik niya ang pera. Ngayon, nagkataon na hindi niya na ibalik, gawa ng asawa niya na wala ng trabaho. Kaya yung problema, yun ang problema. Kaya lahat po dun sa kasama sa paluwagan ay naapektuhan na rin. Lahat. Kaya hininto nyo na po. Kaya hininto ko na ngayon, ang sahod na 5 taong sumahod, yun na lang ang kukuliktahin ko at yun ang ibibigay ko sa kanya dito. Wala na akong pakialam doon sa ano, kasi kaya ko nga inisip. Gaano po katotoo na binigyan daw kayo ng 500? Ay, hindi yun ni bigay. Aling Erlinda? Hindi yun bigay. Pinahiram niya sa akin at pinamit ko lang. Bahala ko, pera. Bahala ka na sa Siyempre, ikaw ang ikaw ang naghahawak. Natural ka maghawak. Kaya ang nakakulong na paliwagan. Karoon nga ng problema dahil pagulong kayo magkapatid eh. Nag-aaway kayo eh. Ay, bakit mo lang, alam mo lang yung katao? Natuhulog na kayo Ang tao. Sandali lamang. Natuhulog dahil Kasalanan mo yan. Ang naghahawak. Sandali lamang po, Aling Virginia. wala ako kahit pakinabang dyan mas ising ko. Sandali lamang po. Pero Aling Virginia, hindi rin nyo naman po ba naisip na yung 10,000 yun, kailangan din naman ni Aling Yolanda? Na-stop na nga. Yun ang paliwan ko, na-stop na kasi wala na naghuhulog dahil nag-aaway na sila. Alam mo ba nila yun eh? Ikaw ang nagkakaroon. Kaya nagkawin ka magkakawin. O di ba wala na naghuhulog? In-stop ko na, pinipin ko na. Ikaw may kasalanan. Ito na lahat ng Paliwagan. Ikaw may dapat ng pagtiwala sa iba. Nang dahil sa nangyari, itinigil nyo na po. Pinipin ko na. So ngayon, ang tanging may responsibilidad na lang at pagkakautang ay si Aling Erlinda sa iyong kapatid. niya. At saka doon, Ano naman ang napag-usapan ninyong araw na magbabayad ka? Sa papaanong paraan? Maghuhulog ka ba? Sabi ko, babayaran ko pagdating sa buwan. Kaya hindi ko natupad yung isang buwan. Kasi nagigit pa rin ako, wala pang trabaho ng asawa ko noon. Ako na. Mga face-to-face, kung akala po ninyong tapos na ang gulong dala ng sulutan ng sweldo sa paluwagan, ito pa po ang dagdag sa issue. Ang sinasabing bumili daw po ng sweldo sa paluwagan na mala 5-6 ang tubuan. Narito po si Aling Lani De Castro. Pasok! Lani, pakikwento sa amin, ano ba ang sistema nitong iyong negosyo? Yung negosyo ko po, lalapit po yung may hawak ng paluwagan, saka yung may paluwagan. Yan ang magiging ano namin, 10%. Dahil isang buwan siyang mangungutang sa akin. Yung pag dumating na yung hulog niya, yung seswerduhin niya, ako na kukuha nun, hindi na yung... Kasi hindi ko naman kasi akalain na si Yolanda yung May-ari nun. may-ari nun. Dahil ang akala ko, si Aling Erlinda ang may-ari na kasama ang humahawak ng paluwagan. Siyempre, maniniwala naman din ako dahil magkasama yung humahawak saka yung may numero. Siyempre, ako naman natutuwa ako dahil nagkakaroon ako ng kita. Dahil doon sa pinahiram kong pera, kumikita din yung pera ko. So, dahil sa nangyaring to, pati kayo po ay naperwisyo. Kasi hindi rin naibigay sa akin yun. Hindi rin naibigay sa inyo? So, nagpatong-patong na Aling Erlinda. Bakit po? Anong nangyari? Kasi nga po, nabenta ko sa iba. Wala rin sa kayang napunta. Wala rin natanggap yung may
may-ari. Nakuha na ng iba. Yung para sa sweldo na naibigay sa iba. Paano magbabayaran sa pera namin? Ano Babayaran ko na lang yun. Kailan mo babayaran kasi nangyari na sa ating dalawa? Di ba? Nasumeldo ka, halos 1 taon mo akong pinag-intay. Eto na naman. Sandali lamang, Aling Lani. Totoo ba na sinugod niyo si Aling Erlinda at pinagmumura niyo? Talaga totoo yun, ma'am. Kasi sino ba naman yung matinong ginagawa niya? Bakit? Namura mo sa pamilya mo sa akin? Kung iisipin, bayad na ako eh. Ang utang na babayaran. Ibig sabihin, ginawa mo sa akin. Sandali lang. Sandali lang. Yung ginagawa mo? Oo. Bilis ko, diba? Pinapapalitan mo yung pera, tapos ginaganyan mo? Bakit? Jarna! Bayaran na kita. Sinabi ko kayo, babayaran kita. Kailan mo ako babayaran? Sa pundong ito, gusto ko kasing maintindihan ano ang nangyayari kay Aling Erlinda. Ano po ba ang nangyayari? Bakit kayo nagkakapatong-patong sa utang? Kasi po walang trabaho yung asawa ko. Ito yung anak ko, nag-aaral pa sila. Nagkakautang-utang ako. Ano po ang trabaho ninyo? Wala. Bakit hindi nyo na lang po isipin na tumanggap ng labada o ibang trabaho para makatulong sa asawa ninyo? Meron pa ako maliit eh. Ilang taon po ang pinakabunso? 2 taon. Nagdadalawa. So kayo po ang nag-aalaga? May trabaho ang asawa ko, kontraktor. Opo. Pero, hindi pa niya nakukuha ang pera niya. May natatanggap siyang pera pag may down payment sa ginagawa niya. Yung sabi ko, kaumpisa niya lang. Sabi ko, doon ko kayo babayaran pag nakatanggap siya ng down payment sa ginagawa niya. Opo. Pero sa pagkakataong ito kasi, Aling Erlinda, kung kayo po ang may Bakit? pagkakamali... Gumagawa ng bahay yun, ang down payment nun, 150,000. So, 10,000 lang, 20,000. Hindi ko mabayaran. Oh, kayo kasi nanghusgagad kayo ang kapwa nyo. Parang hindi ko kinakaya ang mga bagay-bagay. Sandali lang. Tanungin natin ang ating mga sausawerohan. Meron bang gustong makisawsaw? Aling Virginia, dapat hindi ikaw ingat yaman dahil hindi mo naman pinoprotektahan yung pera sa para sweldo ng tao. Dapat ikaw ang magbayad sa sweldo ng tao dahil ang paluwagan di positivan. Bakit kapitbahay ba kita? Wala ka parang dapat matuto ka para sa akin nagpapawa ng tao. Dahil wala ka tao. Silang dalawa may problema. May problema silang dalawa. Maraming salamat sa mga sausawera. Sabi ko sa iyo pati ang ating mga sausawera, medyo nag-iinit sa isyong ito. Nakakaloka, hindi ba? Hindi ko talaga kinakaya. Pero, paliwanag lang natin, Dr. Camille, itong nangyayari po kay Aling Erlinda na parang nagkakaroon na siya ng pattern na utang siya ng utang, ng utang, ng utang. Ang magkapatid po, sa ganyan pong pagkakataon, pwede po kayong tulungan, pero hindi niyo po pwedeng abusuhin ang kabaitang ginagawa ng inyong kapatid. Mahirap po kasi yun. Dahil pag yung ganyan po na utang kayo na utang, lalabas po niya, alam niyo kung siya na lang po ba palagi ang mananagot sa mga utang niyo. Tapos patong-patong pa po yan. Pag meron na po kayong pera, ano ang mangyayari dyan? Eh di mauubos din po para pambayad lahat ng utang. Di, mangungutang na naman din po kayo. Paulit lang po yung nangyayari. Mahirap po yun. Masasabi bang sakit yun, Doktor? Actually, nagiging pathological. So yung behavior na tinatawag na pathological, parang aabot na siya sa puntong talagang sabihin natin ay hindi sakit kung hindi disorder. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Ang final say ng ating trio tagapayo tungkol sa isyong ito, ang huling hirit ng mga sangkot sa ating issue for today at ang ating aminan sa pagbabalik po ng Face to Face. Sa batas, pwede kang makakuha ng swindling o stapa. Nandun mo iniingatan ng perang iniingkargo sa'yo ng mga kasali sa paluwagan.
Face to Face would like